Habang tumatagal, unti-unti na ngang lumilitaw ang tunay na ugali nitong si Carlos. Unti-unti ring nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalong-lalo na nga nitong si Josa at itong si Chang Susan. Napansin ni Carlos ang ginawa ni Josa nung insidente ni Annalyn at itong si Lynette. Nalaman kasi ni Carlos na unang tinawagan ni Josa, walang iba kundi itong ang si RJ. Pinaliwanag naman ni Josa na nasanay umano siya na si Doc RJ ang laging tinatawagan tuwing may nangyayari sa kanyang anak na si Annalyn. Subalit hindi ikinatuwa ni Doc Carlos ang kanyang ginawa. Sinabi niya rito na gusto niya kapag mayroong hindi magandang nangyayari sa kanyang mag-ina, gusto niya siya ang unang kukontakin at hindi nga itong si Doc RJ. Palibhasa, punong-puno siya ng insecurity. Palibhasa, siya itong nagluloko at maraming tinatagong lihim dito sa mag-ina. Agad namang ipiniliwanag ni Josa ang nangyari. Sinabi niya na unang-una daw talaga niyang kinontak ay ito nga si Doc Carlos, ngunit napansin nga niyang hindi nagre-ring ang cellphone at busy ang telepono niya. Kaya naman wala na siyang second option kundi nga tawagan nga itong si Doc RJ nila na hindi maganda ang nagiging mood nitong si Doc Carlos. Palibhasa, nakita niya na nagiging close na naman uli itong si Lynette at itong si Doc RJ. Ayaw niya na makalapit si Doc RJ sa kanyang asawa sapagkat sinabi nga niya rito na may tiwala siya kay Lynette, subalit wala siyang tiwala kay Doc RJ. Nang makalayo na nga itong si Doc Carlos, dumating nga itong si Michael at dito na may kinausap nga niya itong si Josa kung bakit naman niya sinabing nasanay siya na laging kinokontak itong si Doc RZ instead nga itong si Doc Carlos. Dapat umano ay hindi niya sinabi yon kay Doc Carlos dahil talagang magtatampo yon, lalo't si Doc Carlos na nga ang tumatayong ama dahil siya na yung asawa nitong si Lynette. Kaya dapat umano'y masanay na itong si Josa at tanggapin na ang katotohanan iyon. Pailing na nga lang itong si Josa dahil ang totoo talaga ayaw niya ang ugali nitong si Doc Carlos. Mas gusto pa niya na makasama ni Lynette itong ang si Doc RJ dahil mabait ito sa kanya at mabuti ang pakikitungo ni Doc RJ kung ikumpara nga dito kay Carlos na tela baga sinasakal na nga ng gusto itong si Lynette. Kabilang banda, pinapatikim nga nila ang ganti dito kay Moira dahil na rin sa nangyari kay Annalyn na muntik na nga itong madisgrasya dahil sa ginawa niyang pagpapatay kay Dax. Alam nila ang katotohanan iyon, kaya na hindi pinapalagpas ni Giselle na makaganti dito lalo't nasa kulungan nga lang itong si Moira. Si Moira ay agad ngang natatakasan na nang makita ang kanyang dalaw ay ito ngang tatlo dahil ayaw niya ang mga pagmumukhang ito. Alam niya kasi na hindi ito gagawa ng mabuti sa kanya dahil kaaway nga siya. Tawagan ni Chang Susan at itong si Giselle, ito nga si Moira ng akmangang tatakas ito at babalik sa loob ng kulungan. At dito nga ay huwag mo na siyang mainip, sinabi nga nitong si Giselle dahil meron silang sorpresa na inihanda para sa kanya at ang gusto nilang gumawa ay walang iba kundi itong si Lynette dahil may traso nga siya sa anak nitong si Annalyn. At dito nga ay ipinakita sa kanya ang muriatic acid na isinaboy nga nitong si Lynette na gigil kay Moira. Walang nagawa nga itong si Moira dahil nga hinawakan nga siya sa dalawang kamay at malayang nagagawa ni Lynette ang gusto niyang gawin. Umiiyak na lamang siya sa sakit habang sinasaboy nga ni Lynette ang muriatic acid sa kanyang mga balat. Ramdam na nga ni Moira ang karma sa mga pinaggagawa niya na kahit nasa kulungan na siya ay hindi pa rin tumitigil. Kaya't naman nakaisip naman ng panibagong paggawa dito nga kay Madam Lutos. Agad na binigyan niya ng pera ito ngang si Madam Lutos dahil gusto niya na pagluroang muli itong si Moira sa loob ng kulungan. At dito nga ay na makikita natin na gustong mangyari ni Madam Lutos ay tatapunan nga itong si Moira ng bola habang ito ay nakatali. Naiyak-iyak na lang itong si Moira habang nakagapos nga sa may poste. Nakita niya kung gaano karami ang sasali sa larong ito at natitiyak niya na lulupay-lupaypay ang kanyang katawan kapag natapos ang larong iyon.
Sa kabilang banda, magkikita nga itong si Giselle at ito nga si Zoe dahil akma namang dadalawin ni Zoe ang kanyang ina. Dito nga niya matutuklasan ang lahat ng pinagagawa ng kanyang tita Giselle dito sa kanyang ina na ginawa na nga itong parang punching bag sa loob ng kulungan dahil na rin sa kanyang ina ay hindi talaga tumitigil sa paggawa ng kasamaan. Nagtanong itong si Zoe kung anong ginagawa ni Giselle doon sa kulungang iyon. Sinabi naman ni Giselle agad dito kay Zoe na meron lang umano siyang aso na pinaparusahan dahil ayaw magtino. Wala nang naisip na iba itong si Zoe kundi ang kanyang ina. Sinabi niya rito na kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang ina. Dapat umano'y tigilan na niya ang kanyang ina at hayaan na lang sa pulis. Lalo pang maawa si Zoe nang makita nga ang kanyang ina na punong-puno na nga ng bugbog at meron nga itong mga sugat sa kanyang mga balat dahil sa ginawa nilang pagsaboy ng muriatic acid.